ng umaga. Ayan, good morning. Ayan. Okay. Katapusan na ng buwan ng October, tama ba? So, ilang araw na lang. Pasko na. Bonus na. Di ba, Neil? Yun, no? Yun ang masaya dun eh. Okay? So, sa kabila ng mga napagdaanan natin itong nakaraan, grabe. Lalo na yung mga kapatiran na nandun sa bandang Bicol, Cavite, Laguna, Batangas, affected sila. Yung pong ilang mga estudyante ko, taga Bicol mismo eh. At saka taga Cavite. At meron po tayong meron tayong churches sa Laguna at saka sa Batangas. At doon sa Laguna, yung sila parents ba, at saka lolo't lolo ni Ching ay taga Laguna din at inabot din ng baha yung lugar nila. So, salamat sa Panginoon at umaaraw na uli. At salamat din dahil hindi tayo masyadong affected dito sa lugar natin. Pero nung isang araw, di ba? Lakas ng hangin, tsaka lakas ng ulan, Grabe yun, nakakatakot, umuugong. Kasabay pala natin ang ibang lugar, katulad ng Baguio. Kasi nagpi-PM kaming mga nasa pastors group chat. Baguio din daw doon sa Baguio. Okay? Pero salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo lagi ng pagkakataon na makabangon, makapanumbalik sa mga trahedya na pinagdadaanan ng ating bansa. And hopefully, bawat sa atin ay makasumpong ng pagliligtas ng ating Panginoon sa anumang mga trahedyang ito. Well, tuloy pa rin ang buhay, ika nga nila, right? Kahit na may mga ganitong pagkakataon na trahedya sa ating mga buhay, pagsubok, pero kailangan nating ipagpatuloy ang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kailangan pa rin tayo magtrabaho, mag-aral, kumilos, at magpatuloy sa gawain ng Diyos. Kaya sa umagang ito, tayo po ay muli, pagkatapos nating sambahin ng ating Diyos, ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Alam niyo po, itong Bible na to, dati na po itong pinagplanuhan na mawala. Okay? During the Dark Ages, lahat ng Biblia gusto nilang sunugin para mawalang kopya talaga. Pero sabi ng Panginoon, di ba, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Kaya hanggang ngayon nandito to. Ito po ang nagbibigay gabay sa atin kung paano tayo sasampalataya, kung sino ang dapat natin sampalatayanan, at ano ang gagawin natin habang inaantay natin ang muli niyang pagbabalik. Ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang pagkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Okay? Ang pagpasok sa kanyang kaharian. Kaya nga po, every Sunday, ito po ang ginagawa nating pilit. Pag-aralan, basahin kung ano ang kanyang kalooban at yun ang gagawin natin habang inaantay natin ang kanyang pagbabalik. Kaya sa umagang ito, muli po tayong tutunghay sa salita ng Diyos na magsisilbing gabay sa atin kung paano tayo maglalagak ng ating pananampalataya. Kaya buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 22 from verse 41 to verse 46. Yan. At hilingan ko po ang lahat na tumayo. At tayo po ay mag-aaral mula sa mga talatang itong ating babasahin. Okay? Matthew 22, verse 41 to verse 46. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, "What do you think about the Christ? Whose son is he?" "The son of David," they replied. And he said to them, "How is it then that David, speaking by the Spirit, calls him Lord?
For he says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I will put your enemies under your feet. If then David calls him Lord, how can he be his son? And no one could say a word in reply. And from that day on, no one dared to ask him any more questions. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, sa iyong kalinga na ipinaaabot mo po sa amin. Every week, every day. Salamat po sa iyong pag-iingat, pagliligtas, at sa lahat ng bagay na ipinagkakalob mo po sa amin. Na sometimes, alam po namin, hindi po kami deserving, pero Lord, pinagkakaloob mo pa rin sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan. Truly, you are good. Salamat po. And at this point, Lord, ihanda mo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Ang mga salita mo na magtuturo sa amin, gagabay, kung paano po kami mamumuhay habang inaantay po namin ang muli mong pagbabalik. Salamat po, O Diyos, dahil iningatan mo ang inyong mga salita sa Biblia na hanggang ngayon nananatili at hanggang sa mga susunod na generation mananatili upang ang bawat henerasyon ay magkaroon ng gabay patungkol po sa pananampalataya sa iyo. Turuan mo po kami lahat sa tulong at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang mangusap sa aming mga puso at isipan. At magtuwid at magbigay din po sa amin ng kalakasan na gawin po namin kung ano ang nais mo. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang maluwalhati sa aming kalagitnaan at ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. At hinihilingan na po natin yung ating mga Sunday schoolers. Ayan. Kala ko, sasama pa si Renzo eh. Ilan taong ka na? 13. So, pasok na siya dito sa atin. Sa T40 na umaattend dyan. Kenneth si Kenneth, nakita ko sa T40 nung nakaraan. God bless you, bro. Okay. So, makita po natin na nung mga nakaraang linggo, marami tayong napag-aralan. Siguro, nais ko pong tingnan natin yung mga previously. Yan. Mga alam nyo yung salitang previously? Yung mga nakaraan. Ayan. Okay? Yung mga nakaraang pag-aaral natin. Saan ko ba narinig yung salitang previously? Ha? Sa Netflix? O... Parang, ano nga bang pelikula yon, series? Na laging binabanggit previously. Di ba? Laging ganun, ano? Netflix, oh. Nanonood ka rin, ha? Ano na pinapanood mo ngayon? Ako, pinapanood ko ngayon, Lost. Ang haba, 6 seasons, oo. Pero pinagtsatsagaan ko. At saka pagkakain lang ako, saka ako pinapanood. Kasi trabaho. Tapos magbe-break ako, merienda. Ayan, manunood ako. Tapos ng merienda ko, balik na uli ako sa trabaho. Kuklose ko na si Netflix. Pinagsisikapan ko magkaroon ng disiplina. Okay, previously, yung mga nakaraan na pag-aaral natin. Naalala niyo pa po yan? Kung ano yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo? Siguro almost 1 month. Ang napag-aaralan po natin is about the different group of people and leaders questioning Jesus. Okay? May iba't ibang uri ng tao ang nagtanong kay Jesus at pinagsisikapang itrap siya sa kanyang mga sagot para magkaroon sila ng way para siya ay makulong o
maparusahan nila. Okay? So una dyan ay yung mga chief priests and elders of the people. Tinatanong nila yung authority ni Jesus. Napag-aralan natin to. Review lang, Matthew 21, verse 23. Sino ka? Sino nagbigay sa iyo ng authority para gawin ang lahat ng ito? Pagtuturo, okay? So may mga ganun po, na sino nagbigay sa iyo ng authority para magturo? Yan. Siguro sa panahon natin ngayon, sino nagbigay sa iyo ng authority para mag-preach diyan? Bakit kami, hindi ba pwede kami mag-preach? Pwede naman. Hindi pwede. Kaya di ba? Parang ganun lang yun. Pero ganun ang questioning kay Jesus nung araw. Chief priests and elders of the people. Then, ang mga Pharisees at saka Herodians, tinanong din si Jesus patungkol sa taxation. Dapat ba tayo magbigay ng tax kay Caesar? Ang mga Pharisees, ayaw nila yon. Ang mga Herodians, ginagawa nila yon. Sinusuportahan nila yung taxation. Kaya nga, itong dalawa na magkaiba ng view, nagkampi para ipitin si Jesus. Okay? Sa tanong nilang, dapat ba? Matuwid ba na magbigay tayo ng tax kay Caesar? Okay? So again, nasagot ni Jesus uli yung mga tanong na ganon. Give to Caesar what is due to Caesar, and to God what is due to God. And then, nagtanong din sa kanya mga Sadducees. Okay? And tinuro sa atin ni Pastor Jello. At ang tanong nila is about resurrection. Pero kung titingnan nyo, itong mga Sadducees na to, hindi naniniwala sa resurrection. Okay? Kaya makikita natin yung yung hypocrisy ng mga taong ito na nagtatanong lang sila pero hindi para makakuha ng totoong sagot kundi para makapagtanong lang at ipitin si Jesus sa kanyang sagot. Okay? So makikita po natin ang kanilang intention, hindi talaga matuwid. At nung nakaraang linggo, ang mga teachers of the law, iba-ibang uring klase ng tao, Iba't ibang grupo. Okay? Ang nagtanong naman sa kanya, ito yung mga talagang may alam sa Biblia. Pero yung Biblia nilang araw, siyempre, Old Testament lang. Okay? Wala pang New Testament. Okay? Ang tanong nila, what is the greatest command? Sa lahat ng dami ng utos ng Diyos. Ang daming utos ng Diyos sa Old Testament Pero sa lahat ng mga utos na yan, what is the greatest command? Yun ang tanong nila. At napag-aralan natin last week, ano yung greatest command? Love God and love your neighbor. Yan, dalawa, We could love God by loving our neighbors. Okay? So yun ang pinakasagot ng ating Panginoon. At yung teacher of the law, sumagot din naman sa kanya. Ay, opo, tama po yung turing ninyo. Yan po ang pinakadakilang utos. Mahalin ng Diyos at mahalin ng ating kapwa. Mas higit pa kaysa sa pa mang mga sacrifices, rituals, o sa panahon natin ngayon, ministries. Nung nakita ni Jesus na sinusugan ng teacher of the law yun, sinabihan niya, di ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nakita po natin na ang isang pinakamagandang ituro ng tao ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya naman, after that, sabi nga doon sa Luke 20 and Mark 12, and from then on, mula noon, no one dared ask him any more questions. Wala na. Ito na yung pinaka-leader nila. Iba't ibang klaseng leader yan. Mayroong religious leader, may social group leader, may mga political leaders, may teachers of the law. So, iba't ibang klaseng leader ng community na yan. Yet, lahat sila nasagot ng ating Panginoon. Mula noon, wala na raw gustong magtanong. Dahil alam nila, pagka nagtanong sila, masosopla lang din sila. All-knowing ang ating Diyos Full of wisdom, full of understanding. Now, dito sa binasa natin, it is now Jesus' turn in asking them question. Si Jesus naman ang nagtanong sa kanila.
Okay? Ito yung, pagkakasunod-sunod po ito, no? Hindi po tayo lalaktaw. Lagi po natin susundan ang chronological order ng kwento. Bagamat, kinukuha natin yung kwento mula doon sa 4 na Gospels, kay Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Ang tanong po ng ating Panginoon sa kanila is, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, "What do you think about the Christ?" Ang Kristo o ang Messiah. Whose son is He? Teka, sandali. Pag-usapan nga natin. Ano po ba ibig sabihin ng Messiah? O Christ? O di ba? Kasi kailangan nating, sa panahon natin, siguro meron tayong ibang kilalang Kristo. Sa sabungan. Sumisigaw yan. Kristo. Sa sabungan, Kristo tawag nila doon, di ba? Tama ba ako? Bagamat, hindi po ako nakatungtong ng sabungan, ha? kaya lang, naririnig ko sa mga tao, no? Sino ba yung Kristo doon? Yung sumisigaw na kumukuha ng taya? Yun ba yung Kristo doon? Ay, hindi. Ano yung Kristo doon? Ay, yung pumipili ng manok. Ah, okay. Kita nyo, hindi ko nga alam kung ano yung Kristo. Yung naghahalo, yung nagmamatch ng manok. Ah, so yung naggaganon, yun pala yung Kristo doon. Pihira, no? Bakit kaya tinawag na Kristo yun? Di ba? Minsan di natin alam, no? Anong dahilan bakit Kristo ang tawag sa Kanya? Or ilagay natin ngayon sarili natin dun sa panahon ni Jesus. May tinanong siya sa mga tao. Okay? Ano sa palagay nyo ang Kristo o ang Messiah? Kaninong anak siya? Nung panahon nila, alam nila ibig sabihin nun. Pero sa panahon natin ngayon, alam nyo ibig sabihin ng Kristo dito. Sigurado, hindi yung nasa sabungan, ano? Diyan sa Igay, may sabungan dyan, eh. Kasi kung minsan, kumakain kami ng mga nila Pastor Dindo, after ng dating nai-invite pa ako doon, okay, pre-pandemic. Then, habang kumakain kami, yung sabungan, malapit lang doon, kaya naririnig namin yung sigawan. Okay? Pero pare-pareho kami hindi pa nakatuntong ng sabungan. Okay? So, kung yung Kristo doon, alam natin na ganun pala, no? Nagmamatch ng manok. Eh yung Kristo noon sa kanila, ano kaya ibig sabihin noon? Sa panahon nila, alam nila ibig sabihin ni Jesus na ano sa palagay nyo ang Kristo? Yung Messiah. Kaninong anak siya? Okay? Baka sa panahon natin ngayon, may magtanong, no? Kilala nyo ba yung Kristo doon sa Igay? Okay? Kaninong anak yun? hindi yun yung Kristong yung tinutukoy, no? Yung panahon ni Jesus, concern natin. Sino daw itong Kristong ito? At kaninong anak siya. So sa panahon natin, hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng Kristo. Ano ba ang ibig sabihin ng Kristo? Or Messiah? Yan. Itong kainaman na nag-aaral tayo, no, sa pulpito, sa ganito, sa kongregasyon, para natututunan natin na sa sandaling basahin natin ang Biblia, alam natin ibig sabihin ng Christ or Messiah. Okay? So, ang Kristo po ay ang pinili ng Diyos, the anointed one, na siyang magliligtas sa kanyang bayang Israel. Okay? So, yun po ang Kristo. Kaya alam nila, okay, na merong Kristong darating, may Mesayang darating, may pinili ang Diyos na darating at magliligtas sa bansang Israel. Noong araw, okay, sa panahon nila, nasasakupan sila ng Roman Empire. So, inaasahan nila, may Kristong darating, okay, may Mesayang darating, may tagapagligtas na darating na pinili ng Diyos na magliligtas sa kanila mula sa Roman Empire. So, yun ngayon ang tanong ni Jesus sa kanila. Okay? Kasi alam nila, no? Lahat sila ay nasasakupan ng Roman Empire. Ano sa palagay nyo ang Kristo? Ang inaantay natin na magliligtas sa Israel, sa bayang Israel,
Okay? Kaninong anak siya? Okay? So, ini-expect nila yon. At sa kanila, sa mga Judaize, sa mga Hudyo, yung tanong na yon na kaninong anak yang Kristo, ay elementary question lang yun sa kanila. Alam nila yon. Okay? Parang sa Sunday school lang yan na pag tinanong sino pinanganak sa manger? Ayan. Alam agad ng mga bata, si Jesus. Kaya sila, alam na nila agad yun kung whose son is He? Kaninong anak ang Kristo, ang Messiah, ang pinili ng Diyos na magliligtas sa bayang Israel? So sumagot sila, the Son of David. Alam nila lahat yun. Pamilyar sila doon sa pangalang Kristo, Messiah, the Anointed One. Kaya alam nila agad, mabilis ang sagot nila. The Son of David, siya ang anak ni David. Dahil alam ng mga tao na darating ang panahon, may pangako ang Diyos na muling ibabalik ng Diyos sa mula sa lahi ni David ang trono at magbibigay glory again sa Israel. Okay? Pero yung Messiah na darating, hindi nila inaasahan na sa forma ni Jesus. Ang inaasahan nilang Messiah o tagapagligtas o Kristo ay yung katulad ni David. Bakit? Ano ba si David noong araw? Warrior siya. Okay? Talagang tinalo niya ang iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang bayan. At siya ang napalaki niya ang kingdom ng Israel. Kaya alam, pagdating nga ni Solomon, tapos yung mga anak niya, si Rehoboam at si Jeroboam, nahati ang Israel sa Northern Kingdom at Southern Kingdom. Lumiit na naman ang Israel. Pero during the time ni David, warrior siya at marami siyang napatay na tao at na buklod niya ng dalawang bansa. No? Okay? Ang mga iba't ibang bansa. So itong inaasahan nilang Messiah, anak ni David, isang warrior. Okay? So gusto nila may accomplishment. So ito na ngayon, inaasahan nila may darating, may pipiliin ng Diyos na magliligtas sa kanila mula sa Roman Empire at katulad ni Haring David, pababagsakin ang Roman Empire. Yun ang inaasahan nila sa Son of David. Paano mangyayari yun? Kasi kung titingnan mo, meron po silang mga written sa Old Testament, sa mga books nila, patungkol dito sa Son of David. Na yun ang manggagaling, na magpapatunay na sa kanya manggagaling yung Messiah. Ito po ay mababasa natin sa Isaiah 11, verse 1, at saka verse 10. A shoot will come from the stump of Jesse. Parang ano lang yan, parang puno, no? Merong lilitaw na bunga, puno, mula sa katawan, no? Sa, ano ba body doon? Sa trunk, no? Of Jesse. At si Jesse, lahi niya ni David, no? From his roots, a branch. Yan. Sangsanga will bear fruit, and the Spirit of the Lord will rest on him. So yun ang hula, o yun ang pangako, prophecy, kaya ko nasabing hula, na pagdating ng araw, may manggagaling sa lahi ni David, ni Jesse. The spirit of wisdom and of understanding, the spirit of counsel and of power, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord, and he will delight in the fear of the Lord. So merong pangako na manggagaling sa lahi ni David. At sa Jeremiah chapter 23 verse 5, binanggit din doon, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up to David a righteous branch, a king, who will reign wisely and do what is just and right in the land. So inaasahan nila, mula sa lahi ni David, may hula may prophecy, na merong lilitaw mula sa lahi ni David, isang hari, na gagawin kung ano matuwid, makatarungan, at siyang mamamahala sa kanila. Kaya nung tinanong ni Jesus, ano
Ano sa palagay nyo? Kaninong anak yung Messiah, yung Kristo? Anak ni David. Ayan. Kasi dahil dito sa mga hula na to. Okay? At kung titingnan natin sa New Testament, may mga patunay na manggagaling talaga kay David ang magiging Messiah o Christ. Sabi po diyan sa Matthew chapter 1, verse 1, a record of the genealogy, pag sinabi pong genealogy, yung salin lahi, okay, ng ating Panginoong Yesus, the son of David. Okay? So talagang in-identify ni Matthew na si Jesus Christ, son of David. Kaya inaasahan nila na merong isang hari na lilitaw na magmumula sa lahi ni David. Sinabi na ni Matthew yun. Okay? At maging sa 9, verse 27, as Jesus went on from there, 2 blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, son of David." So, hindi lang si Matthew may sulat, pati na po yung ibang mga tao. Okay? Mga bulag, mga ibang tao, nagsasalita na sila kay Jesus, referring to Jesus, son of David. Okay? So, yung mga tao, inaasahan nila na si Jesus ang son of David, the Messiah. Pero bakit ganun? Hindi siya warrior-like katulad ni David, no? Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, Matthew 21, verse 9, the crowds that went ahead of him and those that followed shouted. Naalala niyo pa yung kwentong ito? Nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, ang lahat ng tao nagsisigawan, Hosanna to the Son of David! Imagine niyo yun, ano? Ito yung mga palaspas day. Di ba? Na nagtanggal sila ng mga branches, tapos winawagayway nila, tapos nilalatag nila yung mga damit nila sa kalsada habang si Jesus papasok ng Jerusalem, nakasakay sa isang donkey. Tapos sumisigaw silang lahat, Hosanna to the Son of David! So parang ang lahat ng tao nire-recognize na si na si Jesus ang Son of David. Okay? Kaya yung tanong ni Jesus sa kanila, sa palagay ninyo, kaninong anak manggagaling, kaninong anak ang panggagalingan ng son of ng Messiah? Anak po ni David. Bakit noong si Jesus ay tinatawag na anak ni David? Son of David, son of David, son of David, hindi nila kinikilala. Yun ang isang malaking anomalya doon. Okay? Parang pinipresent na ni Jesus ang kanyang sarili. Okay? Marami na nagte-testify, I am the son of David. Ba't hindi nyo kinikilala? Yun ang tanong doon sa mga nakikinig sa kanya. Bakit di nyo ako kinikilala? Ayan. Kaya nga, medyo anomalous ito sa kanila. Okay? So, anong nangyari nung sumagot sila na son of David? Ngayon, verse 43, tinanong sila ni Jesus. And he said to them, how is it then that David, speaking by the Spirit, calls him Lord? So ito po ay kinote niya mula sa Psalms 110, verse 1. The Lord said to my Lord. Okay? Tinranslate ko po yung pinaka-original na ginamit na words. Yung Lord, na unang Lord, Yahweh. Okay? At yung pangalawang Lord is Adonai, which also refers to Messiah. Okay? So galing dito, kung titingnan natin, ang tanong ni Jesus, bakit si David, di ba, sabi nila anak ni David, bakit si David, inspired by the Holy Spirit, speaking by the Spirit, so hindi lang siya, bagamat si David ay psalmist, okay, o poet, pero ito, ang quotation sa kanya, sinulat niya to, hindi lang merely as a psalmist, o as a psalter, or as a poet, kundi led by the Spirit. So merong divinely used siya ng Diyos, no? For that purpose. Okay?
Nagsasalita siya, nagsulat siya through the power of the Holy Spirit. At ang sabi niya, the Lord said to my Lord. Kung yung Lord, yun yung reference nila as the Messiah, paano nangyari na siya ay magiging anak ni David? Tinawag ni David yung Messiah, Lord. Nakukuha nyo? Halimbawa, sasabihin natin na, halimbawa si Gail, nandito. Sasabihin niya, kaninong anak si Gail? Kay Daddy. Kung anak pala ni Daddy si Gail, bakit si Daddy ang tawag kay Gail, Lord? Nakukuha niyo? So, anak ko lang pala siya. Bakit ako tinawag niya, anak ko lang pala siya. Bakit tatawagin ko siyang Lord? Sino mas mataas sa amin ngayon? Okay? So, yun ang tanong ni Jesus sa kanila. Kasi, kinote ni Jesus yung Psalms 110 verse 1 na si David ang may sulat nito. At ang Lord, okay, Adonai o Messiah, ang Messiah, tinawag niyang Lord niya. Paano nangyari na Lord niya ang Messiah kung anak lang pala niya to? Nakukuha niyo po ba ang logic? Kung anak ko lang pala yan, kumbaga sa anak ko lang siya, bakit tinawag ko siyang Lord? Ganon. Ganon ang contention ni Jesus sa mga taga-Israel. Okay? Kasi alam nila, kay David lang, anak lang David, ang magiging Messiah. Bakit si David? Tinawag niya ang Messiah, Lord. Kung anak lang pala niya yon. Okay? So, merong pagkakaiba yon. Okay? Kaya mapapansin po natin na itong Psalms 110, according to Bible scholars, kinukonsider talaga ng mga Hudyo as messianic. Ibig sabihin, kasama sa hula ng darating na Messiah. Na ang Messiah pala ay Lord ni David. Hindi lang siya anak ni David, kundi Lord din siya ni David. He is not only David's son, but He is also David's Lord. Ang hirap unawain nun, ano? Kaya alam niyo po, nung pinag-aaralan ko to, medyo nahirapan din ako kasi medyo theological tong tanong na to Ang bigat nung tanong ni Jesus. At hindi nila masagot, basta-basta to. Okay? Alam ng mga Israel na ang Messiah manggagaling kay David. Pero hindi nila siguro naintindihan na yung Mesayang manggagaling sa lahi ni David ay hindi lang ordinaryong tao, kundi Lord mismo, Diyos mismo. Yun ang hindi nila maintindihan. Paano nangyari yun? Na anak lang ni David pagkatapos Diyos siya? Yun ang hindi maintindihan ng Israel. Kaya kung lahat ng mga tanong ng mga Israelites na to, iba't ibang grupo, kayang sagutin ni Jesus, itong simpleng tanong ni Jesus, hindi nila masagot. Kasi hindi nila maintindihan kung paano nga mangyayari yun. Ang inaasahan naming Messiah ay isang ordinaryong tao lang na anak ni David. Ang tanong ni Jesus, kung anak lang siya ni David at ordinaryong tao, implied. Okay? Bakit tinawag ni David na Panginoon? Bakit niya tinawag na Adonai? Okay? Master. Yun ibig sabihin ng Adonai, no? Master. Bakit tinawag niyang master? Anak lang pala niya yun. So it's more than that. Ang bigat, no? Theological to, no? Na usapin. Okay? Kasi pag sinabing Adonai, the sovereign one. Ang isang may kapamahalaan sa lahat. So usually, sa Bible, pagka sinabing Adonai, it refers to God Himself. Okay? Kaya nga, paano nangyari na anak na siya ni David? Bakit sa Psalms 110, binanggit ni David na siya ang kanyang master, na siya ang kanyang Diyos. Okay? Kaya nga, nung tinanong ni Jesus ito,
Medyo siguro, kung tayo sa panahon natin ngayon, magugulantang tayo. Ay, paano nga ba? Ano nga ba nangyari? Okay? Hindi nila malaman kung paano isipin. Now, ang isang maganda dito sa Psalms 110, ay may sinabi si Lord, Yahweh, kay Lord na Messiah. Ang sabi niya, sit at my right hand until I put your enemies under your feet. So sinabihan ni Yahweh, pag sinabing Yahweh, no, ito yung Diyos, ng Diyos Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, na kung saan, ito yung nagpakilala kay Moses. I am who I am. Okay? Yahweh. Okay? Meron pa, alam nyo, meron kaming isang naging professor, no? Old Testament professor, dati na, pagka pinrounce daw yung salitang Yahweh, may kasamang paghinga. Yahweh. May kasamang paghinga. Hindi lang yung Yahweh, kundi Yahweh. Because Yahweh is life in itself. Ang Diyos, si Yahweh ang nagbibigay ng hininga natin. Ganun daw ang pronunciation. At yun ay Old Testament scholar. Okay? Kaya nga, ang sarap banggitin, no? Yahweh. May kasamang paghinga. Eh sa atin, siyempre, pag sinabi lang natin, Yahweh. Walang hinga, no? Yahweh. Eh yun Yahweh. Big sabihin, si Yahweh lamang ang nagbibigay sa atin ng hininga. Without Yahweh, we will not have life at all. Yahweh. Okay? So, si Yahweh ay sinabihan si Messiah, si Adonai, halika, maupo ka dito sa aking kanan hanggang sa malipol na ang lahat ng iyong mga kaaway sa iyong paanan. So pag sinabing under your feet, complete or total domination yun. Wala nang kalaban-laban ang kaaway pag nasa ilalim na ng paa. Okay? Wala nang alam niyo, di ba, may napapanood tayo sa TV dati, no? Yung isang pulis na tinuntungan, yung isang violator dito sa leeg ng kanyang tuhod, o palagay mo ng paa, wala na hindi na makapalag no? Talagang, ang alam ko yata na sa balita dati, namatay yun Yung tinuntungan ng tuhod dito sa leeg. Okay? Kasi pagka ang isang tao nasa itaas at nakatuntong ang paa niya, lalo na kung sa leeg, ng kanyang kaaway, wala na. Complete, total domination yun. Okay? So, yun ang gustong mangyari ng mga Israel. Yung Mesayang darating ay dapat lilipulin ang kanilang mga kaaway. During that time, ang kaaway nila, Roman Empire. Okay? Kaya nga medyo nalilito sila. Bakit magiging si Jesus ang Messiah, ang Son of David, wala naman siyang ginagawa para malipol ang Rome. Yeah? So, paano mangyayari yun? Ang hindi nila nakita, yung ibang manifestation ng pagiging Kristo ni Jesus, ng pagiging anointed one, ng pagiging pinili ng Diyos para iligtas ang tao. Hindi nila tiningnan yung kanyang mga gawa. Ano ba yung mga kanyang gawa? Pinagaling niya yung bulag at lumpo. Sinong tao ang kayang magpagaling nun? Nilinis niya yung mga may ketong. Nagpalayas ng demonyo. Inutusan ng hangin at ang alon na huminto. Bumuhay ng patay. Sinong tao ang makakagawa nun? Okay? Nagpakain sa libo-libong mga tao, 5,000, tsaka 4,000, sa iilang isda at tsaka tinapay. Sinong tao makakagawa noon? Yun ang hindi nila tinitingnan, na may ginagawa ang Messiah, but not necessarily, literally, okay, putting his enemies under his feet. Ang enemies na tinutukoy dyan ay
probably spiritual enemies. Yung mga gumapos do sa mga tao para maging bulag at saka maging lumpo. Yung nagbigay ng ketong, yung demonyo na pinalayas ni Jesus. Okay? Itong lahat ng ito, and even the spirit of death, binuhay niya ang patay. Itong lahat ng ito ay mas kaaway kaysa sa Roman Empire. At yun, pinalalayas ng ating Panginoon. Nililigtas ang tao mula sa kamay ng totoong kaaway na walang iba kundi si Satanas. Kaya nga dito makikita natin, ang kaaway natin hindi tao kundi ang masasamang espiritu na maaring gumagapos sa mga tao. Kaya ayaw umattend kasi ginagapos sila. Okay, maaring ganon, Huwag kang attend dyan. Parang ginagapos sila ng masamang espiritu. Hindi alam ng mga tao yon, siyempre. Okay? Kaya nga, tayo ay dapat maging maingat. Okay? Dahil makilala natin kung sino talaga ang tunay na Diyos. Hindi kaaway natin ang kapwa natin Kaya nga, di ba, yung previous na pag-aaral natin, mahalin mo nga ang iyong kapwa Pero meron akong isang nakita ditong magandang bagay Kasi pwedeng sabihin natin, mahal ko naman ang Diyos at mahal ko naman ang aking kapwa. Wala naman akong inaagrabyado. Ang sumunod na tanong ni Jesus sa kanila, kilala mo ba ang tunay na Diyos? Yan. Maraming mga tao, ang sabihin natin, nagmamahal sa Diyos. Nagsasabing mahal nila ang Diyos. Nagsasabing mahal nila ang kanilang kapwa. Maraming tao. Ang tanong, siguro magandang tanong din na manggagaling kay Jesus, kilala mo ba ang tunay na Diyos? Kasi yun ang tanong niya, Kaninong anak ang Mesaya? Anak ni David. Bakit sinasabihan ni David, tinawag siyang Panginoon, kung anak lang pala niya? So, ibig sabihin, hindi nyo kilala kung sino ang tunay na Diyos. Okay? So, implied yun. Implied yun. Now, pinatunayan ni Jesus ang kanyang pagiging Mesaya by delivering the people from the enemies, spiritual enemies. Ang problema, ang iniisip nila, physical enemies, ang Roman Empire. Kaya hindi nagtatagpo ang kanilang mga ideas. Okay? Kaya nga ang sumunod na tanong ni Jesus sa kanila, after quoting that, if then David calls him Lord, how can he be his son? Diba? Yun yung tanong natin kanina Paano mangyayari na anak lang pala ni David, bakit tinawag ni David na Panginoon? Bakit tinawag ni David na Panginoon? Kaya nga, merong isang tanong si Jesus na binibigay sa mga Israel, lalo na sa mga Pharisees, sa mga spiritual leaders. Kung ang Messiah ay David's son, hindi lang siya David's son. He is also David's Lord. Panginoon din siya. So tama yun, The Christ will be coming from the descendant of David, pero that Christ will be greater than David because that Christ is David's Lord. Nakukuha nyo? Mabigat yun, Kasi ang hirap intindihin yun. Okay? Ulitin ko The Christ, is truly a descendant of David, but that Christ is greater than David because He is David's Lord. Paano mangyayari yun? Na anak mo lang, pero greater sa'yo. Yan ang mga theological questions na mahirap isagot kung minsan. Mahirap sagutin. Pero yun ang pinatutunayan ng Psalms 110 kanina. Paano mangyayari ito? How can the Messiah, both King David's Lord and at the same time, King David's son? Yun ang hindi maintindihan ng Israel nung araw. Kung paano sa panahon natin ngayon, hindi rin maintindihan ng mga tao that Jesus
can also be both God and man. Yeah? As David's son, he is man. Pero as David's Lord, he is God. Yun ang hindi maintindihan ng mga tao sa panahon natin ngayon. That Jesus has the God-man personality. Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya tao lang. Yun ang bubuwagin natin dito sa katuruan na to, no? Kasi kung maintindihan lang nila sana mabuti kung anong ibig sabihin nun. Okay? He is, yes, David's son, tao, the humanity of the Christ, pero he is also David's Lord, the deity of the Christ. He is the God-man personality. He had to be born of David as human, but also he is God who come to earth as Jesus was. Okay? So as God, he is David's Lord, and as man, he is David's son. At ito pinaliwanag sa Revelation chapter 20, verse 16. Sabi po diyan, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root. Siya yung pinagsimulan ni David. Pero I am also the offspring of David. Okay? So, sa kanya nang galing si David, pero siya ay galing din kay David as man. Pero as God, siya ang root of David. And as man, he is the offspring of David. Kaya nga po dito, theologically speaking, medyo theological to no? Malalim na usapin, no? Tinuturo po dito yung deity and humanity of the Messiah, of Jesus Christ. Yun lang po yun Kaya nga, matindi ang dating nitong theology na to. Kasi marami ang hindi makaintindi. Even during their times, maraming hindi makaintindi kay Jesus sa kanyang turo. And even at this point in time, marami pong hindi makaintindi sa turo na Jesus has the God-man personality. Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya mere tao, but He is God who took the form of a man in order to save us from our sins. Okay? Kaya nga anong nangyari, no one could say a word in reply. Wala na. Wala nang makasagot. Okay? Yung mga Pharisees, they remained silent. Yung mga chief priests, Sadducees, elders of the people, Herodians, teachers of the law, wala. Lahat sila nangatakot na magsalita pa. Baka mamaya, pag magsalita na naman sila, mapahiya na naman sila dahil masasagot sila ulit ni Jesus. At yung tanong ni Jesus, hindi nila kayang ipaliwanag. Lahat ng kanilang plano na itrap siya, nasagot ni Jesus ang kanilang mga tanong. Pumasa siya. Ang problema, hindi nila masagot yung kanyang tanong. Kaya lahat sila, wala na. They could say any word in reply. Wala na. Tumahimik na lang sila. And no one dared to ask Him any more questions. Ito po ang isang malaking malaking katuruan na hindi po naiintindihan ng iba kung bakit meron silang turo na si Jesus ay tao lang. Tinuturo po ng Biblia na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Namatay, pero nabuhay na muli. At ngayon, Diyos magpakailanman. Si Pastor Jerome po, makakapagpatutuo yan kasi dating iglesia yan. Okay? At ngayon po, isang mananampalataya na ng tunay na Diyos, ng tunay na Jesus. Sa Romans 1, binanggit din po ni Paul yun. The gospel, ang mabuting palita, He promised beforehand
na ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga propeta in the Holy Scriptures regarding His Son, regarding Jesus, who, as to His human nature, was a descendant of David, ayan, son of David, and who, through the Spirit of holiness, was declared with the power to be the Son of God, David's Lord. So hindi lang siya son of David, he is also Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Kaya nga po, kahit na anong baliktarin pa natin sa Biblia, hindi nila maintindihan unless we have the Spirit of God. Okay? It is the Spirit of God. Now, ang tanong siguro natin dito, sa ating pinag-aaralan ngayon, what has this to do with us? Ano ngayon to sa atin? Okay? Knowing that Jesus is God and Jesus at the same time became man. Ano to sa atin? Para sa atin, anong implication ito? That David's son is David's Lord. That Jesus has the God-man personality, theoanthropic personality. Anong para sa atin ito ngayon? Masyadong theological. Paano natin i-apply sa buhay natin ito? Kasi parang theological lang, di ba? Alam niyo po, ang isang nakita ko dito, nung pinag-aaralan ko, ay pinagsisikapan ko kasing i-connect yung mga previous na usapan na pag-aral natin. Yung previous na usapan is about love. Sa panahon po natin ngayon, usong-uso ang kailangan lang natin ngayon ay pag-ibig. Basta't mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, wala kang inaagrabyadong kapwa, mahal mo ang kapwa mo, wala kang ginagawang masama sa kapwa, okay na yan. I do believe, kaya nagtanong si Jesus dito, para maitama natin yung klase ng pagmamahal natin sa Diyos una sa lahat. Yung minamahal mo bang Diyos ay yung totoong Diyos. Okay? Ang sabi ni Jesus, yung son of David is also David's Lord. Yung minamahal mo bang Diyos? Okay? Siya ba ang Diyos na itinuturo ng Biblia? O baka naman, hindi yun ang totoong Diyos. Hindi siya ang tunay na Diyos. Sayang lang ang lahat ng effort natin ng pagmamahal kung hindi natin tunay na kilala kung sino ang Diyos na itinuturo ng Biblia. Okay? Kaya yun ang nakita ko dito. But then of course, may challenge sa bawat sa atin. Nangyari na itong tanungan na ito siguro naman nabasa natin, no? Matthew 22. Nung Matthew 16, nangyari na to. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Who do you say I am?" Kasi tinanong niya muna, no? Ang mga alagad niya. Sino sa palagay niyo ang anak ng tao? Son of man. Ang sabi po nila, referring to himself yun, no? Ang sabi po nila, si Elijah o si Jeremiah o isa sa mga propeta. Okay? Pero tinanong niya ang kanyang mga alagad, kayo naman, what about you? Who do you say I am? Parang kung nandito ngayon ang ating Panginoong Jesus, tatanungin isa sa atin, bawat isa sa atin, sino ako sa'yo? Sino ako sa'yo? Ano ang pagkakilala mo sa akin? Kung nandito ngayon si Jesus, at tinanong tayo, isa-isa, tatanungin tayo, sino ako sa iyo? Sino si Jesus sa atin? Anong pagkakilala natin kay Jesus? Kung bawat isa sa atin, tinatanong ngayon ni Jesus, ano isasagot natin? Okay? Si Peter, sumagot. Ang sagot ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Kanina, tinatanong sila ni Jesus, the Messiah, the Christ. What do you think about the Christ?
Whose son is he? Son of David. Pero tingnan niyo si Peter, ang kanyang declaration, you are the Christ, the Messiah. And you are not simply the son of David. You are the son of the living God. Kaya nga again, anong pagkakilala natin kay Jesus? Sa Israel, siguro ang pagkakilala nila, anak lang ni David. Pero si Peter, binawi na yun, binago na yun. Hindi lang ikaw anak ni David, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Okay? You are the Son of the living God. And Jesus replied, alam mo, Peter, you are blessed. Blessed are you, Peter. For this was not revealed to you by men. Hindi ito naihayag sa iyo sa pamagitan ng tao but it was revealed to you by my Father in heaven. Ang tanging makakapagpakilala sa atin patungkol kay Jesus ay ang Ama natin na nasa langit. Siya ang kikilos sa ating mga. And I tell you, Peter, that on this rock, I will build my church. Alam nyo naman, ibig sabihin ng rock doon, Yes, Peter is rock. Pwedeng i-refer sa kanya. Pero there is something more of Peter kung ano yung sinasabi dito ni Jesus. It is more of Peter's declaration that you are the Christ, the Son of the living God. And on that declaration of faith, I will build my church, Peter. And through you, ma-inaugurate ang church. Okay? And that happened during the Pentecost. Nung unang nangaral si Peter, doon nagsimula yung ecclesia. And the gates of Hades will not overcome it. Okay? So makikita po natin na sa panahon natin, ngayon, sa panahon nila, nakilala na ni Peter kung sino ang tunay na Diyos. Okay? Si Jesus. Sa panahon natin ngayon, baka pwede tayong magtanong sa ating mga sarili, who do we say Jesus is? Kung nandito ngayon ang ating Panginoon, tatanungin tayo, isa-isa, who do you say I am? Who do you say I am? Over the centuries, maraming tao nagsasabi kung sino si Jesus. Mere son of a carpenter. Jesus, a good teacher. Jesus, a great philosopher. A very important historical figure. Founder of a great world religion. Maaring ito ang mga sinasabi ng mga tao about Jesus. But who is Jesus? Ito ang sentro ng tanong. Okay? Whose son is He? At napag-aralan po natin, the Christ is not just mere man. He is God becoming man. At ito yung ipagdiriwang natin sa Pasko. Ang Diyos, nagkatawang tao. Okay? Ay yun yung pinagdiriwang natin tuwing araw ng Pasko na dumating sa history ng buong mundo na ang Diyos nagkatawang tao. Kaya nga alam niyo po yung Pasko, it's not about Mary and Joseph. It's not about the angels. It's not about the shepherds. It's not even about the wise men. Yeah, lahat ng ito, part ng sasabihin natin, first Christmas scenario. Pero secondary lang po itong mga to. Ang pinaka-primary objective po noong pong araw ng Pasko ay ipaalam sa atin that a baby in the manger was born in Bethlehem, and He is Christ the Lord. He is the God who became man. Becoming human. The Emmanuel. Alam niyo, ibig sabihin ng Emmanuel, di ba? With us is God. Di ba? Ang ibig sabihin lang kasi minsan, God is with us, di ba? God is with us. Kasama natin ang Diyos.
Yeah? God is with us. Yun ang usual na translation ng Emmanuel. Pero kung babasahin mo yung Emmanuel, with us is God. Yun ang ibig sabihin talaga, no? Literally. So, hindi lang God is with us, hindi lang kasama natin ang Diyos, kundi ang kasama natin ngayon dito, Diyos mismo at si Jesus yun. Kaya pag araw ng Pasko, yun po ang emphasis, si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao na sumama sa atin dito upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Alalahanin natin, no? He is the son of David, si Jesus. Pero, wala naman siyang tatay. Di ba si Mary lang ang nagbuntis? At ang pagbubuntis niya is because of the Holy Spirit. Di ba? He is the Son of God. Pero He is also the Son of Mary. He is fully God and fully man. Kaya nga, ang miracle doon is a virgin conceiving a child by the work of the Holy Spirit. And this is Jesus' claim. This is what the Scripture teaches us. Kaya nga po kailangan alam natin kung sino yung pinanampalatayanan natin. Medyo theological ang dating, pero how do we respond? Ang mga religious leaders, still they remain silent instead of, ay oo nga no, ay patawarin niyo po kami kung mali po pagkakilala namin sa inyo. Hindi, instead of responding that way, alam niyo, sa mga susunod, makikita natin kung paano pa sila magpaplano na ipapatay si Jesus. Kaya nga po, many people are calling Jesus differently. Merong iba, si Jesus ay naiwan na bata. Merong iba, si Jesus ay merely man. Pero si Jesus po ay more than a child, more than man. He is what He is, or what He claims to be. So, who do we say Jesus is? Ito po yung napag-aralan natin dati. He is the Son of God. And He deserves to be worshipped. Si Jesus po, dineclare ng Biblia, He is the Son of God. And He claims to be the Son of God. And He deserves to be worshipped. Jesus is the Savior of the world. Siya lang ang tanging makapagliligtas sa atin. Hindi religion natin. It's not even our faith, kundi si Jesus ang magliligtas sa atin. Okay? And He deserves to be received. Kung siya ang magliligtas sa atin, dapat tanggapin natin na siya lamang ang tanging makapagliligtas sa atin. And Jesus is the Lord of all believers. Kung tayo ay sumasampalataya na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas ng ating mga kasalanan, ay kailangan maging Panginoon din naman natin siya. Sundin natin siya. Kaya marami po naniniwala that Jesus is God, the Son of God. Marami din naniniwala that Jesus is the Savior, na siya ang magliligtas. Pero hindi po lahat ginagawang Panginoon si Jesus. Hindi sinusunod kung ano ang kanyang sinasabi. Bakit? Hindi nga natin alam kung anong sinasabi niya eh. Kasi hindi tayo nagbabasa nito eh. Okay? Kaya nga, if we really say, Jesus is my Lord, pwede mo naman sabihin na, Jesus is Lord. Pwede yun eh. Pero iba yung sabihin mo, Jesus is my Lord. And if He is your Lord, okay, then He deserves to be obeyed. At finally, Jesus is the returning King. And He deserves to be anticipated. Darating na ang panahon sa muling pagbabalik ni Jesus. Makakasama kaya tayo sa Kanyang kaharian? Or maiiwan tayo at masasama sa mga susunugin? Kasi narinig na natin yung talinghaga dati. Okay? Na sa mundong ito, ang talinghaga, nagtanim ay isang farmer ng
mabubuting halaman, pero may kaaway na nagtanim ng mga damo. Ang gusto nung isang alipin, tanggalin ko po yung mga damo. Ay, sabi nung may-ari, wag, hayaan mong sabay tumubo yan. So yung mabubuting halaman tsaka masasamang damo, hayaan mong sabay tumubo yan. Pagdating ng harvest time, pagdating ng judgment day, sabay-sabay natin kukunin lahat yan. At itatabi natin ang trigo at itatabi natin ang damo. Lahat ng trigo, ilalagay natin sa ating barn, okay? Kamalig, okay? Pero yung mga damo, susunugin yan. The same is true pagdating ng judgment time, pagdating ng ating Panginoon. Paghihiwalayin niya ang mga tupa sa kambing. Paghihiwalayin niya yung mga trigo sa damo. Kaya nga po, akala ng ibang tao, biru-biruan lang itong usaping Biblia. Di po, seryoso po ito. At wala pong sisihan pagdating ng araw na narinig natin ang salita ng Diyos pero hindi natin pinakinggan. So matutulad tayo sa mga Pharisees. Pagdating ng araw, we need to accept Jesus now in order to anticipate His return. Okay? So as a challenge po sa bawat isa, bagamat theological yung ating napag-aralan, let us worship Jesus because He is the Son of God. Sama-sama po tayo sumamba sa ating Panginoon every Sunday. Invite ko po kayo lagi, every Sunday, magkita tayo dito, sambahin natin si Jesus. Habang umaawit po tayo, wag lang po yung ating kanta ang ating titingnan. I-offer natin kay Lord Jesus yon. Habang kumakanta tayo, let us imagine Jesus. Okay? Sa ngayon, seated at the right hand of the Father. Ako, yung po pa nai-imagine ko no? And worshiping Him. Worship ko siya habang kinakanta ko yung mga awitin na pinakakanta sa atin. Of course, maraming tao gumagawa niyan. Sinasamba din si Jesus sa iba't ibang kaparaanan. Pero dapat tanggapin din natin na si Jesus ang siyang magbibigay lang sa atin ng kaligtasan. Let us accept Jesus because He is the only Savior of this world. Walang iba. Hindi ang ating mga sarili, hindi ating mga mabubuting gawa. Sabi po ng Isaiah, ang mabubuti niyong gawa ay katulad lang ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Mabuti na yun, ha? Kaya nga, kahit may mabuti tayong gawa, meron pa rin tayong masasamang gawa. At hindi naman na-offset yun Andun pa rin yung masama. Kahit di ba, napakabuti ng isang tao. Pagkatapos bigla lang siyang nagnakaw at nahuli sa kanyang pagnanakaw, kukulong yun. Kahit na napakabuti niya sa kanyang mga kapitbahay lahat. Okay? Bakit? Bawat kasalanan natin may penalty sa Diyos. Bawat kasalanan natin may penalty sa Diyos. Kaya nga, hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili, kundi sa pamagitan lamang ni Jesus. Bakit kailangan pa niyang mapako sa krus kung kaya naman pala natin iligtas ang ating mga sarili? Hindi niya kailangan gawin yon. Pero yun lamang ang tanging makapagliligtas sa atin. Kaya dapat tanggapin natin si Jesus because He is the Savior of the world. And let us obey Jesus because He is the Lord of all. Pwedeng tanggapin natin, pwedeng sambahin natin si Jesus, pwedeng tinanggap natin si Jesus, pero hindi naman natin siya sinusunod. Ay nako, pagdating ng araw, ng Judgment Day, doon po makikita kung ano ang magiging resulta ng pagsunod natin. Gantimpala para doon sa mga sumusunod. At kapahamakan doon sa mga hindi naman sumusunod. And let us put our hope in Jesus because He is coming back soon. Manalig tayo na darating ang araw, babalik ang ating Panginoon.
Maaaring hindi man natin abutan sa panahon natin ngayon. Kaya nga dapat ipasa natin itong teachings na to sa mga susunod na generation. At yung susunod na generation, ipasa sa susunod na generation. At yung susunod na generation, ipasa uli sa susunod na generation para hindi po mawala ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Because He will be coming back soon. At ready pa tayo doon. So if we are ready, let's put our hope in Jesus na anuman ang nangyayari sa mundong ito, may pag-asa sa ating Panginoong Yesus. Dahil minsan, babalik siya para sa atin. Hopefully, itong mensaheng ito, makilala natin ang lubusan kung sino si Jesus. Bagamat yung kanyang mga tanong sa mga Pharisees ay theological ang dating, hindi nila naunawaan kung sino talaga si Jesus. Pero dahil sa ating pag-aaral, nakilala pa natin ang lubusan kung sino si Jesus. Kaya nga po, ito ang ating dapat gawin sa mga susunod na mga linggo. Worship Jesus, accept Him, obey Him, and put our hope in Him. Manalangin po tayo. Panginoon, patawarin mo po kami kung sumasabay lang kami sa agos ng mundong ito. Hindi kami seryoso na makilala ka ng lubusan. Akala namin ang buhay ay kung ano ang ginagawa lang namin sa pang-araw-araw, ngunit merong mahalagang bahagi ang buhay namin ito. At yun ay maging handa kami sa muli mong pagbabalik. Dahil anuman ang mga nangyayari sa mundong ito, temporary lang. Pero sa muli mong pagbabalik, pag in-establish mo na ang iyong paghahari, that would be permanent. Lord, nawa ang bawat isang nakapakinig ng salita mo, laging maalala itong mga teachings na to at maiangkop po namin. Bigyan mo po kami ng kasabikan, Panginoon, sa aming mga puso na magbasa ng iyong mga salita. At kung meron man kaming tanong sa namabasa namin, humingi kami ng tulong upang maunawaan po namin ito. Lord, bigyan mo kami ng puso na uhaw na makapakinig ng salita mo, matutunan ito, at masamba ka namin, Panginoon, ng lubusan. Makilala ka namin ng lubusan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil pinapaalalahanan mo kami lagi na hindi lang kami magmahalan sa isa't isa, kundi makilala din namin ang lubusan ang pag-uukulan namin ng tunay na pagmamahal, ang tunay na Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po.